Hindi ko po alam kung sasang-ayon kayo sa akin kapag sinabi kong minsan ng tao mahirap unawain. Ask me why. Kasi hindi niya alam talaga kung ano ang kanyang gusto. At minsan nga, kung ano yung gusto ng Diyos, sinasalungat pa nito. Bakit ko po ito nabanggit? Ito po ang title po natin, simple-simple, what do you want? Ano ba talaga ang gusto mo? Sa Matthew 11, you people are like children sitting in the market and shouting for each other. We played the flute, but you would not dance. We sang a funeral song, but you would not mourn. In Tagalog, saan ko ihahambing ang mga tao sa panahong ito? Saan ko ihahambing? Ang katulad nila yung mga batang nakaupo sa plasa at sumisigaw ng kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit ayaw niyong sumayaw. Umawit kami ng awit na panluksa, ngunit ayaw niyong tumangis. Sa tingin po ninyo, mga kapatid, ano ang gagawin ng mga taong ito para po ma-please lang itong mga taong ito na nagre-request do sa bagay na kanila pong gusto? Sa tingin nyo kaya gagawin po ng mga taong ito na tumugtog kung hindi po nila ito ni-request? Masaya kayo, nag-request kayo, natugtugan namin kayo, ba't hindi kayo sumayaw? Malungkot kayo, nakiramay kami. Sabi nyo, awitan namin kayo ng panambitan, pero hindi kayo nanambitan. Ano ba talaga ang inyong gusto? Kaya napakahirap pong unawain. Kasi minsan nga po sumasalungat tayo dun sa bagay na hinihiling natin. Ito yung gusto natin, pero pag ibinibigay, iba na naman ang gusto natin. Kaya sabi po sa Santiago, tingnan po ninyo, if you are that kind of person, you cannot make up your mind, and you surely cannot be trusted. So don't expect the Lord to give you anything at all. Kung ganyan daw pong klase ang tao, huwag daw po tayong umasa ng kahit na ano mula po sa Panginoon sapagkat hindi natin alam kung ano talaga ang atin pong mga gusto. Minsan nga, mas masakit. Yung gusto mo, yun ang hindi gusto ng Diyos. At yung gusto ng Diyos, yun ang sinasalungat mo. May sinasabi ang Diyos sa kanila, kinokontra nila. May inuutos ang Diyos sa kanila na sa halip na sumunod, sinusuway pa. So ano sa palagay nyo ang pwede pang gawin ng Diyos sa mga taong ito tulad ng mga babanggitin ko sa inyo? Okay? At titingnan natin kung ano rin po ang pwedeng maging kapalit ng bagay na kanilang pagsalungat doon sa sinasabi sa kanila ng Diyos. Simulan po natin sa Garden of Eden. And the Lord God commanded the man, saying, you may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. Very clear. For in the day that you eat of it, you shall surely die. May warning. Pero ano po ang ginawa nila? Especially ni Eva, verse 6. So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate. And she also gave some to her husband who was with her, and he ate. Ano po ba sabi ng Diyos sa kanila at first? Huwag nilang kainin. Ano ginawa po nila? Ngayon sabihin niyo sa akin, sumunod po ba sila doon sa sinabi ng Diyos o hindi? Nakita niyo po ang nature ng tao? Hindi po sila madaling magpasakop, hindi po sila madaling makasunod dun po sa simpleng instruction na binibigay ng ating Panginoon. At ang hindi po nila alam ay meron po itong kabayaran. Kung tayo po ay kokontra o sasalungat dun sa gusto ng Diyos na mangyari. At alam po natin the rest of the history. Tama po? Genesis 3:16. To the woman he said, I will surely multiply your fame. I will surely multiply your fame. Yun po yung bunga ng pagsalungat po nila.
Yun po yung inani nila doon sa bagay na inuutos sa kanila pero hindi po nila ginawa. In childbearing, in pain, you shall bring forth children. Your desire shall be before your husband, and he shall rule over you. O, yun po yung naging punishment doon sa babae. Eh, doon naman po sa lalaki. And to Adam, he said, because you have listened to the voice of your wife, and have eaten of the tree of which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you. Nakita po ninyo yung pong lupa, sinumpa ng Diyos, nang dahil sa kanilang pagsuway. Dahil hindi po nila ginawa yung bagay na gusto ng Diyos para po sa kanila. At ang sabi niya, in pain, again, both of them, in pain, you shall eat of it all the days of your life. Parang habang buhay na itong paghihirapan mo. Yung simple lang na instruction na hindi mo nasunod, pero nung inani mo ang bunga, walang katapusan ito. Kaya kailangan po mga kapatid, we should be careful dun po sa mga instruction na sinasabi sa atin ng Panginoon, na huwag po tayong kontra kung ano yung gusto po niya. Sa tingin niyo, binibigyan tayo ng option ng Panginoon or choice para meron po tayong pagpilian? Na kahit po papaano, meron tayong idea which is which? Mga kapatid, pero tingnan niyo kung ano pipiliin ng tao. Sabi po rito sa Deuteronomy 30:19, I call heaven and earth to witness against today that I have set before you life and death. I have set you before you life and death, blessing and curse. Therefore, choose life. O, mayroon pong guidance na Panginoon dito. Meron na pong ini-invoke dito ang Panginoon. Choose life, that you and your offspring may live. O, ano po ang pinili ni Eva at ni Adan? Life po ba o death? Sinabi ng Diyos, kapag kinain niyo yan, you will surely die. Kinain ba nila? Ano pinili nila? Pinili po nila yung death instead of life. Pinili po nila yung curse instead of blessing. So, nasa atin ang pagpapasya. Amen. Kung anong gusto natin, yun ang mangyayari sa buhay po natin. Kaso nga, hindi natin kayang sumunod doon sa simplong utos ng Diyos. Mas pinipili pa natin yung pong gusto natin more than dun sa gusto ng Diyos para po sa atin. Yun lang naman po yung gusto ko pong impart sa inyo ngayon. May gusto tayo, wala pong masama doon. Pero lagi nating titingnan kung yung gusto natin is in line with the will of the Lord. Kung umaayon po po doon sa kalooban ng Panginoon, kasi kung yung will mo ay umaayon doon sa will ng Panginoon, definitely po magiging maganda ang outcome nito. Pero kung meron pong sumasalungat, doon po sa kalooban ng Diyos at ipinipilit natin yung bagay na gusto po natin dahil yun, yung nasa isip natin, yun yung gusto natin, i-insist natin, pwedeng mangyari kung ano yung gusto mo. At ang tawag doon ay permissive will, not the perfect will of God. Pero lagi po itong may consequence. At ang mabigat mga kapatid, hindi mo makukuha agad yung consequence maliban po na gawin mo na muna yung pong bagay na hindi gusto ng Diyos. Are you with me? So, eto pa. Mga kapatid, ang isa. John 3:19, tingnan nyo. And this is the judgment. The light has come into the world, and the people love the darkness rather than the light, because their deeds were evil. Nakita po ninyo, mga kapatid? Kaya nga sabi natin, hindi natin alam kung ano gusto ng tao. Okay? Naparito daw ang ilaw dahil tayo ay nasa dilim. Pero ano pinili ng tao? Ano pinili ng tao? Why? Dahil ayaw po nilang mapigilan sila sa anumang bagay na ginagawa nila sa dilim. Dahil ang pwede lang pong mag-expose ng mga gawa sa dilim ay tanging liwanag. At tingnan po ninyo ang kalagayan natin before. Gusto ko po makita natin ito. Bumalik tayo sa nakaraan. Bago pa po tayo nakakilala at tumanggap sa atin pong Panginoon. Bago tayo yung kanyang tinawag. Okay? 1 Peter 2:9.
But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness. Where? Saan tayo tinawag? Who called you out of darkness into His marvelous light. Hinango po niya tayo sa dilim at inilipat tayo sa liwanag. Therefore, dati tayo nasa dilim. Nasaan tayo ngayon? Salamat na lang na hindi po tayo nanatili roon sa dilim. Amen. At ngayon naman na tayo ay nasa liwanag, wag na po nating payagan ng ating mga sarili na bumalik pa rin doon sa dating dilim. Tama po? Kung tayo man nga ay nailipat na ng Diyos mula sa kadiliman at na-transfer tayo sa kaliwanagan, kapatid, alam na natin kung anong buhay meron sa dilim. Huwag na nating payagan pa na ngayon na nakakita tayo ng liwanag ay muli tayong magbalik. Tingnan niyo po, sabi, nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaunang nasa kadiliman. Ang bayan ng malaunang nasa kadiliman, namamanaag ng liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng it is our hope. At least maganda kahit paano nakaaninag tayo ng liwanag. Amen. At yun yung i-take advantage natin. Kasi hanggang ngayon, marami pa rin po ang tao na hindi po nakakaaninag ng liwanag, kaya wala po silang hakbang na ginagawa para po lumapit dito sa liwanag. At tayo po na na-expose na, nakakita na ng liwanag. Again, sinasabi ko po sa inyo as a reminder to all of us, huwag nyo na hong payagan na muli po tayong magbalik at akayin muli tungo sa dilim. Amen. Tulad po nung nangyari doon po sa isang handaan. Meron pong hari na nag-imbita sa kasalan, sa isang handaan, pero hindi po nakadamit pang kasalan. Tingnan nyo po kung ano nangyari. Then the king said to the attendants, bind him hand and cast him into the outer darkness. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Talian nyo ang kanyang paa at kamay. Itapon nyo sa kadiliman sa labas. Total, iyan naman ang gusto nila. Gusto nila sa dilim, i-grant mo kung anong kanilang desire. Itapon niyan sa dilim na kung saan merong magngangalit at mananangis ang kanilang magngangalit ang kanilang ngipin at sila magnanangis. Minsan, gagawin po yan ng Diyos. Kung ano gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Dahil yan, ang dinidesire mo, pinipilit mo, then, pakikinabangan mo kung ano man ito. Amen? So ano pa, mga kapatid, ang sinasalungat ng tao? Sabi po ng Lord, ito, Matthew 11:28, come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. May imbitasyon, right? Hali kayo, lumapit kayo sa akin. Tama po ba? Nahihirapan ka ba? Nabibigatan ka ba? Napapagal ka ba? Halika, sabi ng Lord, lumapit ka at ikay aking pagpapahingahin. Tama po. Gusto ko markahan yon. May imbitasyon. Come, lumapit kayo sa akin. Dagdagan natin. Come now, let us reason together, says the Lord. Come, let us reason together. Sabi mo, nahihiya ka? Ang dami mong kasalanan? Ang laki ng nagawa mong kasalanan? Sabi ng Lord, halika. Gaano man kalaki kasalanan mo, patatawarin kita. May imbitasyon. Walang excuse. Ano man yung ginagamit mong dahilan para sa Panginoon, hindi po iyan importante sa Diyos. Ang importante sa Diyos, yung bigyan mo siya ng pagkakataon na lumapit ka sa Kanya at kung ano man yung hindi mo kayang gawin sa sarili mo, allow Him na gawin niya para sa iyo. Amen. You have that guilt. Hiya ka. Lord, makasalanan ako eh. Ang dami ko nang nagawa eh. Ang dami ko nang pagkukulang. Huwag mo intindihin yan. Bigyan mo muna ako ng pagkakataon. Lumapit ka sa akin. Gaano man karami at kalaki ang kasalanan mo, kaya ko yang patawarin. Basta importante, lumapit ka sa akin. Hosea 14b.
Lumapit kayo kay Yahweh at sabihin ninyo, patawarin mo kami. Kami inyong kahabagan at tanggapin. The word, lumapit kayo. Isaiah 45:22. Lumapit kayo sa akin at kayo ay, kayong mga tao sa buong daigdig. Kayong mga tao. Yung imbitasyon ay hindi lamang po sinisingle out niya sa iilan. Amen. Ang imbitasyon po niya ay para po saan? Sa lahat ng tao, kayo na nasa daigdig. At sa Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at siya ay. So wala po tayo dapat gamiting dahilan. Amen. Ang importante lang po dun sa imbitasyon, tumugon tayo. Kung pinalalapit tayo ng Panginoon, dapat po tayong lumapit. Laging nagbubukas ang Diyos ng pintuan para lang tayo makalapit sa Kanya. At siya na rin po ang nag-iimbita na lumapit tayo sa Kanya. Amen. At least may imbitasyon. Mahirap naman yung ipipilit mo ang sarili mo doon sa kanginuman na hindi naman po sinasabing siya iyong puntahan o siya iyong lapitan. Amen. So, pero paano ang laging tugon ng tao? Yung gusto ko makita ninyo on the other side. May imbitasyon. Ang ganda ng pag-welcome ng Panginoon. Wala pong gagamitin tayong anumang excuse. Pero eto po ang tao. Siya na rin ang gumagawa ng dahilan upang hindi mangyari yung bagay na gusto ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. Tingnan nyo sa Jeremiah 8:5a. Bayang kong hinirang, bakit kayo lumalayo? Bakit lagi niyo akong tinatalikuran? Nagtatanong siya. Kinu-question niya ang bawat ating nagiging aksyon towards Him. Hosea 11:2a. Ngunit habang kayo'y tinatawag ko, lalo naman siyang, habang kayo'y tinatawag ko, lalo naman kayong lumalayo. Ano gagawin mo? Kung ikaw ang Diyos, na lahat na ng pwede mong gawin para lamang ilapit mo ang mga taong ito na nalayo sa iyo. At ikaw po mismo ang nag-initiate your own initiative na muli silang makabalik. At para lang sila makabalik ay dahil po doon sa pag-imbita mo. Come. Pero ano po ang nagiging reaksyon at tugon ng tao? Roma 3:11, walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang humahanap sa Diyos. Samantalang ikaw patuloy na hinahanap ng Diyos. Hindi mo yan alam. At salamat nga kayo na naririto dahil nasumpungan ninyo yung paghahanap na yon. At lahat kayo ay tumugon. Pakikinabangan ninyo ang anumang bagay na naging pasyan nyo nang lumapit kayo sa Panginoon. Amen? Hindi probably ngayon. Pero makikita nyo yan sa huli. Kung ano yung ginawa nyong desisyon sa sarili ninyo, sapagkat kung meron pong isang major decision na pwede mong gawin sa buhay mo, hindi lamang po ang pag-aasawa. Kasi ang pag-aasawa, it's also a major decision of life. Bakit? Wala na po kasing talikuran doon. Isang major decision, mga kapatid, yung pong pagkilala mo sa Panginoon sapagkat ang nakataya dito ay ang iyong eternal life. Kapatid, ito pa pinakamasakit. Job 21:14. At sinasabi nila sa Diyos, lumayo ka sa amin. Hindi namin ninanasa na ang iyong mga lakad ay aming alamin. Hindi na nga po gustong lumapit sa Diyos. Ito pa ang kanilang sinabi, lumayo ka sa amin. Tingnan nyo. O, ito pa isa. Sinabi nila sa Diyos na sila kanyang layuan. At wala naman daw magagawa sa kanila ang Diyos na makapangyarihan. Anong klaseng kaisipan yan? Sila na po ang nagsasabi sa Diyos, nalayuan mo kami. Tantanan mo kami. Wala ka namang magagawa para sa amin.
Ang sakit niyan sa damdamin ng Diyos. Amen? Ewan ko lang kung nararamdaman po ninyo yung pwedeng maramdaman ng Panginoon kapag ganito ang attitude ng tao towards Him. Na lahat na lang na pwede niyang gawin at ibigay. At hindi po siya naging maramot kang inuman. Wala siyang in-spare sa sarili niya. Lahat ibinigay niya para po sa atin, para makilala natin kung gaano siya nagmamahal sa bawat isa. And yet, tingnan niyo kung ano nagiging tugon ng tao. At dito nagsalita ng Panginoon. Eto, tingnan niyo. Sinabi ni Yahweh, ano bang nagawa kong kamalian? Dito hindi na ikaw ang kinwestiyon niya. Bagamat hindi po makatarungan na questionin niya ang sarili niya bilang isang Diyos, nagtanong siya doon sa attitude na ipinakikita ng tao, ano ba ang nagawa kong kamalian? Meron ba? Kasi nagtataka na rin siya, nagtatanong siya. Doon sa lahat ng mga in-offer niya, sa lahat ng ibinigay niya, sa lahat ng pwede niyang gawin, sabi niya, bakit ganito ang nagiging tugon nila? May nagawa ba akong kamalian? Alam niyo ba mga kapatid, nung ginagawa ko ito at binabasa ko, nasasaktan ako para sa Diyos. Alam niyo ba pwede rin yung gamitin yung word na yon? Lalo na kung nami-misunderstood kayo ng mga tao na kapaligid sa inyo, na ginawa niyo yung best ninyo para sa kanila, and yet ganun ang mga ipinakita sa iyo. Magtatanong ka rin sa sarili mo at sasabihin mo, may nagawa ba ako sa kanila? May mali ba ako na ipinakita sa kanila? Nagkulang ba ako sa part ko? Na ibigay ko ano yung gusto nila? Binigay ko nga sa kanila lahat Hindi ko na nga inintindi sarili ko. Nakalimutan ko na nga sa sarili ko dahil lang inintindi ko kayo. Pwedeng mangyari? Pwedeng mangyari? Pwede. Hindi nyo lang alam. Hindi man nagsasalita ang isa sa mahal nyo sa buhay. Pero ang lang iniisip yan kundi kayo. Ang inyong kapakanan. At minsan sarili niyang buhay ang isinasakripisyo niya para lamang maramdaman ninyo na may nagmamahal sa inyo. Likewise, ganun din ang Diyos. Pero madalas, He was being misunderstood. Hindi natin naunawaan ng Diyos. May nagawa ba akong kamalian? Meron ba akong nagawa sa inyo na siyang dahilan para niyo ko ipagtulakan? At kayo na mismo nagsasabi na layuan ko kayo? Alam niyo ba yung bagay na hinihiling ninyo? Kung sakali, nagawin ko? Alam niyo ba kung ano ang pwedeng maging kapalit ito sa buhay ninyo? If ever, na ginawa ko yung nire-request ninyo? O eto po, tingnan nyo. Kung wala ang Diyos, sino pa ba ang makakakain o makakaranas ng kasiyahan? Kung wala ang Diyos, bakit makakain? Dahil lahat ng nai-enjoy mo sa buhay na ito, galing sa Diyos. At kapag hindi ka na kumakain, ano pwede mong puntahan? Kamatayan. Bakit? Wala nang pwedeng magbigay sa iyo. At yan pa madalas ang iginaganti ng tao sa isang Diyos na naging mabuti sa kanila. Kung wala ang Diyos, sinong makakaranas ng kasiyahan? Kaya hindi nyo ba napapansin minsan? Hindi tayo kontento sa buhay na meron tayo. Lagi tayong may hinahanap. At ang tangi lang na dahilan kung bakit marami po sa atin kahit may pinagdadaanan ay nagpapatuloy sa buhay. Dahil meron siyang Diyos. Amen? At pwede na lang nating sabihin na tanging kaligayahan ko at kapayapaan ay nasusumpungan ko saan? Sa presensya ng Diyos. At yun ang dahilan kung bakit tayo pumaparito. Sapagkat minsan, lumalayo na tayo. Saan? Sa mga nangyayari sa atin pong kapaligiran.
At ang tanging kapahingahan lang na pwede kong masabi sa sarili ko na masusumpungan ko ay kapag nasa tahanan ako ng Diyos. Because there is peace in the presence of God. There is joy also in the presence of God. Yun lang mga kapatid. Amen? Hindi nila alam kung wala ang Diyos. Acts 17:25. Hindi rin siya nangangailangan ng anuman tulong na paglilingkod ng tao. Wala siyang kailangan ng kahit ano sa iyo. Bakit? Siya nagbibigay ng buhay mo, ng hininga mo. Lahat ng bagay sa siyang katauhan. Siya nagbibigay. Verse 28, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Ngayon sabihin niyo sa akin, sinong pwedeng magmalaki sa Diyos? Sino? At sasabihin natin, layuan mo ako, hindi kita kailangan. Hindi ko gusto ang iyong mga aral. Tantanan mo na kami, Panginoon. How dare you to say that kind of word? Di ba? Hindi yata nag-iisip yung mga taong ito kung ano ang pwedeng mawala sa kanila. If ever na ang Diyos ang inagpasya na talikuran sila. Hindi alam ng tao yan. Alam niyo ba ang kakayahan ng Diyos, kapatid? Bigyan ko lang kayo ng hint kung anong kakayahan meron siya. 1 Samuel. Kayo, Yahweh, ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari nyo kaming patayin. Maaari nyo kaming buhayin. Maaari nyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Anong kakayahan niya? Ha? Nasa kanyang kakayahan. Kung gusto kanyang patayin, kaya kanyang patayin. Kung gusto kanyang buhayin, kaya kanyang buhayin. Kung gusto kanyang ibaba, ibababa kanya. Kung gusto kanya itaas, tataas kanya. Amen. Walang pwedeng makapigil sa atin pong Panginoon doon sa bagay na gusto niya. Pero hindi niya ito ginagawa dahil nga yun ay bunga ng pagmamahal sa bawat isa. Pero kung tayo na rin mismo nagpapasya at pumipili doon sa bagay na gusto nating mangyari sa sarili natin, then go ahead. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Walang makapagsasara ng anumang buksan niya. Walang makapagbubukas ng anumang sara niya. Kapatid, again, hindi natin pwedeng salungatin ang Diyos. Kailangan kung ano gusto ng Panginoon, sasabihin mo lang, Lord, kung ano gusto mo. Huwag yung gusto ko. Kasi minsan baka lumalaban yung gusto ko dun sa gusto mo. Ayokong i-rip yung consequence nito. Gabayan mo lang ako dun sa bagay na pwede kong hingin at hilingin sa iyo. Pero not my will, but your will be done. Amen, mga kapatid. Walang makapagsasara. Nasa kamay pa rin ng Panginoon. Ang problema sa tao, eto. Gusto mo ng pagpapala, pero ayaw mong magpala. Salungat, di ba? Konklusyon. Mahilig sa panunumpa. Ano dapat? Dapat sumpain. Yamang ayaw magpala, ano dapat? Nakita nyo? Gusto mo ng pagpapala. Lahat tayo gusto ng pagpapala, amen. Pero ayaw naman nating paano pwedeng mangyari na yung gusto ng Diyos, sasalungatin mo? Humihingi ka ng pagpapala, pero ikaw mismo ayaw mong ano pa? Gusto mo ng tulong? Pero ayaw mo naman tumulong. Basahin natin. Ang taong mapagbigay, ngunit naghihirap. Ito po yung word. Ang taong matulungin, at ang marunong tumulong, baliktarin natin. Ang marunong tumulong, tutulungan. Baliktarin nyo. Ang ayaw tumulong, sabihin mo sa katabi mo, ang marunong tumulong, tutulungan. Ang ayaw tumulong, baliktad eh. Kung gusto mo ng tulong, matuto kang
tumulong. Kung gusto mo ng pagpapala, matuto kang magpala. Yun lang po yun. It's not another way around. Amen ba mga kapatid? Sapagkat ito kasagutan ng lahat ng iyon, Obadiah. Kung anong ginawa nyo, kung anong yung binigay, as simple as that. Hindi komplikado. Matuto lang tayong sumunod sa inuutos sa atin ng Panginoon. At hindi natin kinokontra kung ano ang kanyang gusto. At magiging smooth ang takbo ng buhay ng bawat isa sa atin. At wala pa tayong consequence na aanihin. Sa halip po na curse, blessing. Sa halip po na death, life. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And here is the final word. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, that will he also reap. Hindi natin pwedeng dayain ng Diyos. Kung ano raw ang itinanim natin, yun lang din ang ating aanihin.